Recycled container vans ang napapakinabangan na ngayon bilang dormitory sa Mandaluyong. Kumpleto sa serbisyo ang bawat container, gaya ng kuryente, tubig, cable TV at Wi-Fi access. Live mula sa Quezon City, si Mark Zambrano may paandar. Jessica, may murang option na nga ang mga nais magrenta ng malinis, ligtas at kakaibang matitirahan sa Mandaluyong City. At yan ay ang City Hub Dormitories. Narito ang aking paandar. Dating nagbabayad ng 4,000 renta sa apartment ang empleyadong si Freddy de Los Angeles. Sa laki ng kanyang ginagastos, sa renta pa lang daw ay halos maubos na ang kanyang ipon kada buwan. Pero mula nang lumipat siya sa City Hub Dormitory sa Mandaluyong noong Oktubre 2015, malaki na ang kanyang naipon dahil 1,700 pesos lang ang buwan ng renta. Safe naman kasi una sa lahat, yung maganda yung rules and regulations sa dorm. Tapos hindi naman ganun. Hindi naman maingay, tahimik. And lahat ng mga ka-dormmate mo talagang talagang makakasundo mo talaga. Okay, nandito tayo ngayon sa loob ng isang container living space dito sa City Hub. At kung makikita nyo, meron 22 bunk-style beds dito sa loob nitong container na to. At dito nga sa loob ng bawat bed na ito, ay meron kayong sarili nyong pribadong espasyo. Para sa lahat ng magrerenta, komportable, meron kayong sariling kurtina para kung gusto nyo isara. Malambot naman yung kutsyon, you have your own itong bintana. Meron ding mga electric fan sa labas. Meron ding aircon areas kung gusto nyo yung aircon. And mukhang komportable naman para sa lahat ng mga magrerenta ang bawat bunk bed sa ganito. 1,700 pesos kada buwan ang renta sa fan rooms at 2,200 naman para sa aircon room. Kasama na sa renta ang mga serbisyo tulad ng kuryente, tubig, cable TV at pati Wi-Fi access. May common areas para maglaba at magluto at 24-hour security at CCTV cameras. Sa ngayon ay may 16 containers na may 260 beds ang City Hub. May car at bike parking area din. Layunin daw ng pamunuan na bigyan ng murang opsyon sa tirahan ang mga minimum wage workers. The idea of City Hub is it's not a permanent home. It's more like a transitory living space. These are for workers who work within Metro Manila but live in the outskirts of Laguna, Cavite. So this gives them the option instead of traveling stuck in traffic. This is their home within the city. Mahigpit din ang house rule sa City Hub, kaya bawal ang inuman, sugal at lalong-lalo na ang pinagbabawal na gamot. Jessica, ayon sa pamunuan itong City Hub, ay meron pa daw 70,000 na unclaimed na mga containers dito sa mga terminal ports sa Metro Manila. At sana nga daw itong mga container ports ito ay magamit na rin, lalong-lalo na doon sa mga areas sa kailangan ng permanent housing, tulad ng mga tinamaan ng mga bagyo at sakuna. Jessica? Ang galing ng konsepto, Mark, let me just say. Kasi pwedeng makatulong yan sa decongestion ng ating mga pier. Dahil di ba kaya pala nagkakanda-ipit yung paglabas ng mga kargamento dahil ang daming nakabalandra doon ng mga container van na wala naman ng silbi. Ayan, meron ng paggagamitan. Tapos, ang galing pa kasi very low priced para talaga sa mga mahihirap nating mga kababayan, lalo na yung mga nagtatrabaho at minimum wage earners lang. Tama ka doon, Jessica. Ang explanation pa sa atin itong pamunuan ng City Hub, dahil nga daw mas maraki yung importation imbis na exportation dito sa bansa, ay para doon sa mga kumpanya na nag-i-import, ay mas mura pa nga daw na iwanan na lang dito yung mga containers na nilalagyan nga ng kanilang mga produkto kaysa ilalabas pa nila at ibabalik dun sa mother country. Kaya nga naiipon nga daw dun sa mga terminal ports yung mga containers. Kaya ang dami-dami na 70,000 yun, Jessica. Matitibay itong mga to, hindi madaling kalawangin, hindi madaling masira, at talagang pwedeng i-convert into permanent housing, Jessica. Ang galing. Maraming salamat sa iyo, Mark Zambrano, sa iyong paandar.